Ang binata ay inilagay lamang ang kanyang kamay sa dibdib ng mayamang babae. Sa sumunod na segundo, ang matagal ng problema ng babae sa kawalan ng kakayahang magkaanak ay agad na gumaling. Hanggang sa sandaling iyon, doon lamang napagtanto ng mayamang babae na hindi ordinaryo ang lalaking napulot niya sa kalsada. Ang kanyang asawa ay hindi pangkaraniwan. 3 araw bago ito nangyari, ang binata ay may hawak na bulaklak nang siya'y umuwi. Ngunit hindi niya inaasahan na ang unang eksenang bumulaga sa kanya ay ang pagtataksil ng kanyang asawa. Dahil dito, labis siyang nagalit at susugod na sana siya. Ngunit bago pa man siya makalapit, sinuntok siya ng mayamang lalaki. Gusto mong lumaban? Lumaban ka. Lumaban ka. Walang silbi, may lakas ng loob ka pang lumaban. Nang mawala ng malay ang binata matapos bugbugin, itinapon siya sa kalsada ng mayamang lalaki. Hinayaan siyang mamatay doon. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, biglang may ilang mamahaling sasakyang dumaan. At mula sa sasakyan, lumabas ang isang babaeng may napakahabang mga binti. Nang makita niyang nasa ganoong kalagayan ng binata, nakaramdam siya ng awa, kaya tinutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ito sa bahay at gamutin. Ngunit sa sandaling iyon, biglang naglabas ng gintong liwanag ang kanyang kwintas. Sa sumunod na segundo, siya ay dinala sa isang misteryosong espasyo. Pagkatapos, biglang lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng itim na robe. Ang hindi inaasahan ng binata ay, ang lalaking ito ay nagpakilalang kanyang ama. Pagkatapos, isang kumpas lang ng kamay, lumitaw ang ilang gintong sinag sa kanyang harapan. Ipinaliwanag ng lalaki na sa pamilya Chin. Kapag umabot na sa tamang edad, may pagkakataon ng bawat isa na makatanggap ng isang mana. Matapos sabihin iyon, inangat niya ang binata sa ere. Aking anak, ang mga aklat ng mana ay naglalaman ng mga lihim ng kultibasyon. Ngunit kung magtatagumpay ka sa kultibasyon o hindi, ay nakasalalay sa iyong sariling kakayahan. Inaasahan kung magkikita tayong muli, banal na sining ng medisina, paraan ng kultibasyon, misteryosong sining ng sinauna at makabago, sining ng yin at yang, paraan ng walang hanggang buhay. Ay nako, ito ba ay kapangyarihan ng espiritu? Huwag kang umalis. Huwag. Huwag kang umalis. Nagising ka na. Ikaw. Sino ka? Ako si Yan Ruozu. Nahimatay ka sa gilid ng kalsada. Ako ang nagligtas sa'yo. Yan Ruozu. Hindi ako makapaniwala. Totoo pala ito. Ang mga teknik na iyon ay unti-unting sama-sama sa aking alaala. Pero may isang kakaibang enerhiya din sa loob ko. Shinyu, nakikinig ka ba sa akin? Binibini. Miss Lin. Shen Minyi. Bakit wala itong epekto? Ang sakit ni Miss Yan ay isang misteryosong virus. Ginawa ko ang lahat para pigilan ito noon. Pero mukhang umabot na ito sa limitasyon ngayon. Hindi ba't ikaw ang pinakamahusay na doktor? Hindi ba't ikaw ang milagrosong manggagamot? Ano ngayon? Ano ang gagawin natin? Narito ang solusyon para sa sakit ni Miss Yan. Baka kaya kong pagalingin ang sakit ni Miss Yan. Ang sakit na hindi ko kayang pagalingin. At ikaw ang nagsasabing kaya mo. Sino ka ba? Isang himalang manggagamot? Ako. Isa lang akong ordinaryong tao. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba kung sino si Miss Yan? Naglalakas loob kang magsalita ng walang basehan. Kiyu, hindi ito ang oras para manggulo. Sinabi mong kaya mong pagalingin siya. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Kaya mo bang akuin ang responsibilidad? Miss Yan, hindi ba parang nagugulo ang iyong dugo at enerhiya? At tila nagkakagulo ang iyong baga? Bagamat hindi regular ang pagitan ng pag-atake nito, ngunit palaging lumalabas ang sintomas tuwing madaling araw at tanghali. Paano mo nalaman? Pwede ko bang subukan? Talagang kaya kitang pagalingin. Marami na akong nakitang katulad mo. Gusto mo lang samantalahin ang pagkakataon. Dahil maganda at maputi ang amo namin. Kung tama ang hula ko, ang paraan mo ng paggamot ay nangangailangan ng pisikal na kontak, tama? Oo. Ayun na nga, alam ko na. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero kung hindi ito gagana, mamamatay kang miserable. Sige, kung niloloko mo ako, wala nang dahilan para malaman niya ang tungkol sa hanyo. Miss Yan, kailangan mong habarin ang iyong damit. Sinusulit niya lang ito. Hindi pa tapos. Talagang isa kang Maniokis.
Tapos na, Miss Yan. Maupo ka at magpahinga ng 2 minuto. Malapit ka nang gumaling. Hahaha, kabaliwan. Alam mo ba ang sinasabi mo, bata? Miss, ano ang ginawa mo kay Miss? Sigurado akong siya ang may kasalanan. Mga tao. Basagin ang mga buto ng lalaking ito. Itapon siya palabas. Bata, tapos na ang mga paa mo. Teka, lahat kayo, lumabas muna. Ayos lang ako, Miss, ikaw. Hindi ko inakala na marunong ka talaga ng medisina. Sige, dahil tinulungan mo ako ng ganito kalaki. Anong gusto mong gantimpala? Ikaw ang nagligtas sa akin. Kaya patas na tayo. Hindi ko na kailangan ng gantimpala. Talaga, wala kang gusto. Kahit anong hiling mo. Mapagbibigyan kita. Hindi na kailangan. Ayaw ko na. Walang hinihining kapalit. At isang mabuting tao. Mukhang nagkamali ako sa'yo kanina. Napakahusay mo sa medisina. Siguro hindi ka nga ganoon kaina tulad ng iniisip ko. Buhay ka pa ba? Lumapit ka rito. Pirmahan mo ang divorce papers. Miss Yan, mukhang kailangan kong ayusin ng isang bagay. Sama ako. Ito rin ay may kinalaman sa pamilya ko. Hindi ko kailangang ipaalam sa'yo. Zhou Xiao, sa lalong madaling panahon, makakapagputol na ako ng lahat ng koneksyon sa walang silbing iyon. At pagkatapos, magtutuon na lang ako sa pagsisilbi sa'yo. HMPH. Mabuti naman at marunong kang pumili. Ang pagsama sa akin ay ang pinakamatalinong desisyon na ginawa mo. Dumating ka na, kaya pirmahan mo na ito agad. Huwag mo nang abalahin ang mga plano ko. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Oh. Ang ganda ng babaeng ito, ah. Chinyu, hindi ko alam na ganito ka pala klaseng tao. Hindi pa nga tayo opisyal na hiwalay. Ngunit may nahanap ka ng ibang babae. Hindi ko naman matatalo ang pagiging makapal ng mukha mo. Kahanga-hanga ka rin. Aba, ate, hindi ka naman namimili, ano? Pinapayuhan kitang imulat ang mga mata mo. Itong lalaking ito ay isang walang silbing tao. Mga babaeng walang kakayahan lang ang dumedepende sa lalaki. Hindi ako tulad mo. Ang isang babae ay kailangang sumandal sa isang lalaki. Ang Yanjia, ang pinakamalakas na pamilya sa Chuzhou. Ang nag-oorganisa ng event na ito. Sa pagtitipon na ito, pipili ang Yanjia ng isang leader na mamamahala sa kanilang negosyo na nagkakahalaga ng bilyon. At ang sino mong mapili ay siguradong angat sa buhay. Sa tingin mo ba may laban ka? Ang pamilya yan mismo ang nagsabing pinapaboran nila ang pamilya Zhao. Sa Jiang City, maliban sa akin, Zhao Gang. Sino pa ang mas karapat-dapat? Kaya kung sasama ka sa akin, magkakaroon ka ng kayamanan at karangyaan na hindi mo inaasahan. Hahaha. Ano ba? Bitawan mo ako. Zhou Xiao, ayos ka lang ba? Chinyu, gusto mo bang mamatay? Kung gugustuhin kong tapusin ka, isang daliri ko lang ang gagalaw. Napakalakas naman pala ng pamilya Zhao. Dahil sa'yo, pwede kitang patawarin. Ngunit pinapayuhan kitang. Pag-isipang mabuti ang desisyon mo. Sigurado ka bang hindi mo ako pipiliin? Paano nagustuhan ni Zhou Xiao ang ganyang klase ng babae? Siguradong hindi siya mabuting tao. Paalisin niyo na sila. Huwag niyo nang hayaan na damumi pa rito. Su Yuan, siguradong pagsisisihan mo ito. HMPH. Tanga ka, malapit nang makipagtulungan ng pamilya Zhao sa pamilya yan. Sa oras na mangyari yun, sila na ang pinakamayamang pamilya sa Jiang City. Magsisisi ako. Ang pinakamatalinong desisyong ginawa ko sa buong buhay ko ay ang iwanan ka at piliin si Ginoong Zhao. Balang araw, patutunayan ko sa inyo na hindi ako isang hamak na talunan. TSK, isang walang silbing basura, puro yabang lang ang alam. Ginang Lin, patawarin niyo kami sa gulong nangyari ngayong gabi. Ginawa mo ang tama. Sa mga ganitong klase ng tao, hindi na kailangang magpakabait. Isama si Chinyu sa listahan ng bisita sa handaan bukas. Ginang, ikaw ang namamahala sa pamilya yan. Paano ka mawawala sa listahan? Inaasahan kong makita ang reaksyon ni Zhao Gang kapag nalaman niyang ikaw ang pinili ng pamilya yan. Tiyak na magugulat siya. Ang langit ay hindi ako pinabayaan. Hindi lang ako nakilala ng aking ama.
Ngunit nabuksan din sa akin ang mundo ng kultibasyon. Ito ang aking pagkakataon. Ang mga antas ng kultibasyon ay binubuo ng Chi Refining, Foundation Building, Golden Core, Nascent Soul, at Soul Transformation. Ang Chi Refining ay simula pa lang. Ang pagpasok sa Foundation Building ang unang hakbang patungo sa tunay na kultibasyon. Nabutas ko ang unang hadlang. Ang teknik na iniwan ng aking ama ay tunay na makapangyarihan. At pati na rin ang kaalaman sa panggagamot. Hindi lang ito nakakagamot, kundi kaya rin itong buhayin ng patay. Hanggat tuluyan akong makapasok sa daan ng kultibasyon. Ang pamilya Zhao, hindi sila nagkakahalaga ng kahit ano. Ginang Lin, may kailangan ba kayo sa akin? Habarin mo ang iyong damit. Ginang yan, parang hindi ako sanay sa kasuotan na ito. Oo nga, parang may kulang. Subukan natin ang iba. Ginang yan. Paano naman ito? Ito ang piliin natin. Bagay sa'yo. Ang isang lalaki ay dapat may tiwala sa sarili. Hindi pa ako nakadalo sa ganitong handaan. Baka mapahiya kita. Ikaw ang pinili kong tagapagmana. Ikaw ang tunay na bida ng gabing ito. Halika na, pagkatapos ng gabing ito. Ang pangalan ni Qin Yun ay babanggitin sa buong Jiangcheng. Naiintindihan mo ba? Tagay, Ginoong Zhao, kapag sumikat ka na, huwag mo kaming kalimutan ha. Kapag nakipag-partner ka sa pamilya yan, kahit ang kaunting kita mula sa iyo, ay sapat na upang buhayin kami ng 1 taon. Hahaha, walang problema. Taka-rating ko lang at agad kong narinig ang ganitong kadesperadong usapan. Ang piging ng pamilya yan. Hindi para sa isang walang kwentang tulad mo. Talagang hindi ka na nawawala. Ano? Matagal na tayong diborsyado. Hanggang kailan ka pa mamulit? Kung kayo nga nandito, bakit hindi ako pwede? At isa pa, wala kang kinalaman kung bakit ako narito. Hahaha. 3 taon kang niloko at pinagtaksilan. Hindi nakapagtataka kung masama ang loob mo. Pero hindi ito ang tamang lugar para manggulo ka. Ang piging ng pamilya yan ay walang lugar para sa isang piyasong tulad mo. Baka hindi ako ang tunay na payaso dito. Kung hindi ikaw, sino pa? Alam kong hindi mo pa ako makalimutan. Pero hindi na tayo babalik sa dati. Lumayas ka na. Huwag kang kumapit ng parang lintang nakakairita. Ang piging na ito ay pagmamayari ng pamilya yan. Hindi kayo ang magpapasya kung sino ang tatanggapin o hindi. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang piging na ito ay espesyal na inihanda para kay Ginoong Zhao. Siya ang pinili ng pamilya yan bilang pangunahing bida. Kung sino ang gusto niyang paalisin, kailangan nilang umalis. Zhou Chao, talaga bang sigurado kang ikaw ang bida ng piging na ito? Kung hindi ako ang bida ng piging na ito, sino pa ba? Haha, baka naman itong walang silbi. Isang ordinaryong delivery guy, nararapat ba siyang nandito? Ano ngayon kung delivery guy siya? Lahat ng trabaho ay patas. Sino ka para husgahan siya? Ako ang bagong tinatangkilik ng pamilya yan. Isang laway ko lang sa mukha mo, isang karangalan na para sa'yo. Ganon ba? Sigurado ka? Siyempre, maging napansin ko lang, malaking bagay na yun sa'yo. Si Qin Yu ba? Isang inutil lang yan. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Basta alagaan mo lang ako ng maayos. Sisiguraduhin kung marami kang makukuha. Ginoo Zhao, pinapayuhan kitang huwag kang manggulo. Kung hindi, magiging masama ang kalalabasan mo. Gusto ko nga makita kung anong mangyayari sa akin. Put asterisk ina, bakit mo ako hinawakan? Bitawan mo ako. E paano kung ayaw ko? Jin Yu, alisin mo yung marumi mong kamay. Kung gagalawin mo siya, baka ikaw pa ang mapahamak. Suyan, huwag kang magingay dito. Kung hindi, palalayasin kita. Ikaw.
AGH. Ayos ka lang ba? Jinyu. Nababaliw ka na ba? Guardia, guardia. Ihagis mo siya palabas. Huwag niyong malitin ang pulong na ito. Huwag niyo akong malitin. Sa Jiangcheng, ang tanging maaring suportahan ng pamilya yan ay ako lamang. Zhou Gang. Tahimik ang lahat. Ngayon, ating anyayahan si Ginang. Yan Ruozo, ang panganay na anak ng pamilya yan, upang magbigay ng talumpati. Nasaan si Ginang yan? Hindi maaari. Paano siya naging panganay ng pamilya yan? Mula nang dumating ako sa Jiangcheng, nakilala ko ang maraming tao, at nakita ko na may mga taong tunay na may potensyal sa Jiangcheng. Ngunit mayroon ding mga hindi alam ang kanilang lugar. Haha. Matapos ang maingat na pagsusuri, napagpasyahan ko na kung sino ang pinakaangkop para sa posisyon. Ha ha ha. Hindi nga ako nagkamali sa aking pagpili. Mula ngayon, ang pamilya Zhao ang magiging pinuno ng Jiangcheng. At ako ang magiging ginang ng pamilya Zhao. Siya ang napili, si Qin Yu. Ano? Ano itong nangyayari? Bakit siya? Isang walang silbi. Sabi ko na mga piyasong walang halaga. Hindi ako yun. Sinadya niyo ito. Ang ilaw. Pati ang sinabi kanina. Lahat ng ito ay para lang lokohin ako. Totoo, dati isa lang akong walang pangalan. Ngunit simula ngayon, aakyat ako unti-unti hanggang sa tuktok, at hindi ko bibigwin ang sarili ko. Hindi ko rin bibigwin ang pamilya Yuan. Naniniwala ako sa'yo. Ayos, ayos. Ginang, yan, huwag kang magpapaloko sa batang ito. Mga tauhan, itapon siya palabas. Jinyu, akala mo ba makakaligtas ka sa pagkapit sa malalakas? Darating din ang araw, na malalaman ni Tian Ruozo na isa kang inutil, at itatapon ka rin palabas. Hayaan mo akong harapin ito. Hindi ako aasa sa anak ko, at hindi ako magiging pabigat. Aasenso ako sa Jiangcheng gamit ang sarili kong kakayahan. Ang kapal naman ng mukha ng kabataang ito. Pero may kakayahan ka ba? Paano mo nasabi ang mga bagay na yan? Hindi naman ako ganoon kagaling, pero sapat lang para makita na may sakit ka. Ano ka ba? Sino ka para magsabi ng ganyan? Bahagya lang may alam si Ginoo sa medisina. Napakayabang mo naman. 3 taon na kitang sinusundan. Pero kahit maglagay ng band-aid, hindi mo magawa ng maayos. Mukhang nagkamali ka ng akala ngayon, bata. Malusog pa rin ang katawan ko. Ang mga doktor na sumusuri sa akin ay pawang mga eksperto. Hindi sila maaaring magkamali. Nakakaranas ka ba ng pananakit ng dibdib kamakailan? Sa tingin ko mas mabuti kung ipacheck mo ang puso mo. Sa tingin ko hindi na kailangan. Mas mabuti pang makinig ka kay Qin Yu, Ginoo. Magaling siya sa medisina. Naiintindihan ko na ang mga bata ay nagmamadali ipakita ang galing nila. Ngunit kung ipipilit ito, baka mag-backfire lang ito. Dahil ikaw ay panauhin.